Mapagpalang araw sa ating lahat. Smile naman dyan. Hindi makikita, ano? Sorry. Ako lang yung nakikita. Anyway, marami pong salamat sa ating worship team. Thank you very much. Sa ating media ministry. Palakpak naman dyan. And of course, the sharing ministry. You always have a special heart, a special space in my heart. Hallelujah. At sa ating lahat po na nandito ngayon, on-site, online, maraming salamat sa inyong pagdalo. And I just want to acknowledge, marami pong salamat, Pastor Yuli B, for this another opportunity in sharing the Word of God today. And gusto ko lang din pong i-acknowledge yung camper kahapon ng ating divine encounter. Andito po ba sila? Taas naman yung kamay dyan nung camper kahapon. Okay. At salamat sa mga facilitators, sa mga teachers, sa admin, at sa lahat po na involved kahapon sa event kahapon. Maraming salamat, no? Thank you very much. And sa umagang ito, ako po ang inyong lingkod, si Ate Dolor, Nanay Dolor to Sam. May nagtatawag din sa akin na Mother Dolor, pwede rin po Lola Dolor. Hallelujah. So ang title po ng ating pagsalusaluhan sa umagang ito is about adoption to adaptation, no? Adoption to adaptation, no? Pagkupkup to pagbagay or pagyakap. So ang tema po natin sa umagang ito ay the love of country and the body of Christ. So basahin po natin ang ating text sa Romans 8 verse 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba Father. Let us pray. Maraming apong salamat, O Lord God, aming Diyos Ama. Thank you, Father, for today. Salamat nga ng marami, Panginoon, sa pagtuturo mo. Ikaw nga po, Lord God, ang mangusap sa bawat isa. Let the anointing of the Holy Spirit be upon each one of us, O God. Itago mo nga po ako, ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon, at ang boses mo lang nga po ang maririnig na magkaroon po ng impact sa bawat buhay nga po namin. Impact to change, O God. Salamat po ng marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, talakayin po natin ng isa sa mga core values ng GIA community, no? Ang core values na siyang puso at gabay o patnubay na inilunsad po ng ating mga elders na nasa simbahan na ito and the whole GIA community na dapat nating masundan. Mga biblical principles na bubuo kung sino tayo, ano ang ating paniniwalaan, saan tayo pupunta bilang isang simbahan. So una po, nung month of January, tinalakay po natin yung intimacy with God. February po, compassion for the lost. Pangatlo po sa March, the Bible of the Word of Truth. At ito pong pang-apat sa buwan ng Abril, ay ito nga po yung love of country and the body of Christ. So, umpisahan po ito ni Attorney Judith noong first Sunday, sinundan po ni Pastor Yuli B, at ni Pastor June yung special edition ng Resurrection no last Sunday. At ito po yung pang-apat sa buwan na ito, at praying na may na-retain naman tayo no sa ating napakinggan. Even for this year, no, itong core values na kung saan makita natin inilunsad ng ating mga elders. Sabi ko nga, at hindi lang pumasok dito, at labas dito. Amen. Hallelujah. So ano po ibig sabihin ng adoption? So ito po ay hinango sa salitang adopt. Adopt, no? Ibig sabihin pagkupkup, pag-aruga, is to take something over. To take something over. At ang adaptation naman ay from the word adapt, no? Inangkop, ibagay, pagyakap. To change something to suit your needs. No, kagaya ng mga immigrants, nandito ba sila, Kuya Ray? So may mga kapatiran po tayo na nag-migrate sa iba't ibang dako ng mundo, sa Amerika, sa ibang
west side of the globe, no, na in-adapt sila ng bansa na yun, at they need to adapt, no, kailangan nilang akapin kung anong meron sa bansa na yan, kultura, panahon, no, yung masakit na tuhod dahil malamig nga daw. So in biology, sino yung mga biology major dito? Yung different species of animals and plants, meron sa land, meron sa air, meron sa water, adapt to their situation, no? Or adapt to their habitation. So tayo po bilang tao, God created and designed us na nakakaiba doon sa halaman, doon sa mga tawag dito, mga hayop, no? So ang adoption po starts with the parents. Hindi po ito idea ng bata, no? Ang adoption is not starts with the parents' initiative, not a child's idea. Tingnan po natin ang John 15 verse 16, yung part sa taas lang. Ito yung ating tema no sa atin sa GIA. You did not choose me, but I chose you and appointed you. And sa Romans 5 verse 8, but God chose His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So it was not our idea, it was God's idea to adopt us into His kingdom, na tawagin tayong mga anak niya with all the privileges and the benefits, no, na dapat nating makuha o dapat nating ma-avail bilang anak ng Panginoon. Okay? So, kinuha po tayo ng Panginoon, no? Rescued us from sin to make us His children. We were slaves to sin. Andun yung palaging takot, andun yung palaging guilty, but God gave us the spirit of adoption as His children. So in other words, God legally changed that status of us, no? Yung status natin na iba na, no? Na iba na. Naging anak na tayo ng Panginoon. Okay? So love, no? Yun yung pagmamahal. Yun yung pagmamahal, yun yung central and focal point kung bakit tayo inadapt ng Panginoon. Kung bakit niya tayo kinupkop, no? It was love, no? Kahapon sa divine encounter, yun po yung core o yun pong throughout sa mga topic na natutunan natin. It was always the love of God ang siyang and the result ng ating pakiniig sa Panginoon. So Jesus greatest, so si Jesus ina-adapt, no? Kinupko tawag dito, inakap niya. No, Jesus Christ mismo ay inakap niya yung pagmamahal na yun, and He died instead of us, no? So posibleng may choice siya, no? Naisip niyo ba yun? Na posibleng may choice siya na to die a shameful death, but that unconditional love, no? Kung titingnan natin sa John 3:16, it was an unconditional love, na siyang nag-push kay Jesus Christ to die in our stead, no? So it is unconditional in the sense that hindi po siya nagdidepende doon, no? Hindi po siya nagdidepende doon sa one being loved, but on the commitment of the one acting, and it is Jesus Christ. Amen? Amen ba? Amen. Palakpak naman dyan sa Panginoon. Hallelujah. So, for Jesus, it was not, it did not mean yung sweet, yung emotional feeling. It means action. Amen? So, action ang ginagawa talaga ng Panginoon, no? So, andoon yung challenge ng ginawa ni Jesus Christ para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So, naisip pa natin yan? Baka posibleng tinatanong ni Jesus, ano kayong mapapala ko dito? No? Kung titingnan natin ng history ng Jewish people, napakatigas ng kanilang ulo. They were, sabi nga sa Biblia, they were the stiff-necked generation. Tayo kaya, itong adopted ko kaya,
Tingnan natin yung ating mga sarili. May mapapala kaya ako dito. Di ba? Makakabawi kaya ako dito sa kanila. Amen. So, actually, nasa kalagitnaan na ng mission si Jesus Christ eh. Ando na siya, nakapako na siya doon sa krus. Makita natin yan sa Matthew 26:36. My soul, sabi ni Jesus Christ, is very sorrowful. Sorrowful. No? So, andun yung kanyang sorrow na beyond expression, no? So sabi pa nga niya sa Ama, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as you will." No? May reference din yan sa Luke 22 verse 42. So okay lang yung nagtuturo si Jesus Christ, okay lang yung nagpapagaling siya. Pero what about yung ipako ka pa sa krus at doon ka mamatay? Napakabigat naman napakabigat, napakalalim na pag-ibig, no? So, it was stubborn love, no? Stubborn talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. So, as adopted sons and daughters of the Most High, once in a while, suriin din natin, no? Suriin din natin ang ating buhay. Let us take time, no, to evaluate yung spirituality, kung saan na ba tayo? Anong level na ba tayo meron ngayon? So okay lang yung pausad-usad. Actually, it's a process. Huwag namang bababa. No, huwag naman yung pababa. Di bali ng hinay-hinay. Kasi sa Bisaya pa, bahalag hinay-hinay, basta kanunay. Yung constant, no? Yung constant at umaangat. Hallelujah. Okay? So, sa ating pong pag-nilay-nilay, sa ating pagbulay-bulay, sa ating spiritual na level ng ating buhay, karoon po tayo ng tatlong bagay na dapat tayong ma-remind sa umagang ito. Una po yung new identity. Bagong pagkakilanlan. Sa John 1 verse 12, sinasabi dito, "But to those who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God." So lahat po tayo dito, no, mga kapatid, we are not just an ordinary person. We are a person with a new identity, a new name, no? Person with a name. Nakaakibat na yung pangalan ni Jesus Christ sa atin, no? Si Ate Jane, Christian. O yung mga ganon. Alam niyo yun, no? May new identity na po tayo. We are a child of God, a new creation, forgiven, conqueror, victorious, happy. Happy ba tayo? Yes. Hallelujah. Kristiyanong masaya. Amen. May nakakibat na ng pangalan ni Kristo. Hallelujah. So, yun po yung una, new identity. Pangalawa po, new perspective, panibagong pananaw. Sa 1 Corinthians 13 verse 12, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known." Dati, kilala mo lang ang Panginoon, kilala mo lang si Kristo ng pangibabaw, no, at the surface. Yung panalangin mo hanggang kisame lang. Hindi nakakarating ng langit. Amen? Niwala ba tayo doon? Amen. So, yun lang yung pagkakilala mo sa Kanya, pangalan lang. Pero ngayon, dahil may nagkakaroon ka ng new identity, yung new perspective mo, yung bagong pananaw mo, ay nakatingin na sa personal na attributes ng ating Diyos. No? Hindi hanggang kisame na lang, hindi hanggang kisame na lang yung panalangin mo. Nakarating na sa langit. Amen. O, palakpak naman diyan sa Diyos. So, ganun yung mga pananaw natin.
yung dati, siguro pagkakakilala lang natin kay Jesus, he's just a Savior. Pero ngayon, na-develop na yan, not just a Savior, but our King, our Lord. No? So, marami nang nadagdag dahil ina-adapt mo na yung identity, panibagong identity at panibagong pananaw bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Amen. So hindi na kabigatan ang pupunta dito sa church. No? Andun yung excitement eh. Dako na linggo na naman. No, atin na naman tayo ng Sunday service. Uy, Lunes na naman, may prayer. Uy, may Webes na naman. Bible study ng ushering. Bible study ng Area 1, Area 2, Area 3. So may mga araw-araw po tayong nakalaan na dapat excited tayo. So hindi na yung mabigat ang ating kaluban, handyan na naman. No? Hindi dapat ganun, dapat excited tayo dahil makaniig natin ang ating Diyos. No? Makita natin ang ating Panginoon sa ating mga kapatiran. Kaya yun po yung new perspective na hindi na between good and evil, kundi between good and better. Amen? So hindi na yung, tama ba kaya ito? No, hindi. Kumbaga, between good and better na. Dapat kasi alam na natin yung hindi tama at ito ngayong sa panibago nating identity, panibagong pananaw between good and better and best. Amen, okay? Pangatlo po, sige, sandali. Meron pa dyan. So, yung magkaroon tayo ng godly perspective, lumalago, nag-glow, no? Yung klarong-klaro na, yung paningin natin through our Bible study, through prayer, pakinig sa Diyos. So, yun po yung panibago nating pananaw. Godly, lumalago, glowing. Hallelujah. Amen. Okay, pangatlo po, new personality. Bagong pagkatao, bagong katauhan, or bagong katangian. So, yun po yung nakakakibat sa atin bilang isang Kristiyano, no? Sa Ephesians 4, verses 22 to 24, to put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in the true righteousness and holiness. No? So yun po yung ating panibagong personality. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung mga reminders lang. Alam natin na andyan na yan sa atin, no? Na-adapt na natin yan, no? As part of adopted sons and daughters of the Most High, naakap na natin yung tatlong yan. Pa-remind lang po sa atin ito ngayon na from pasaway to mapagmahal na tayo. Amen. So from hatred to love, no? From all kinds of worldly na mga ugali to something nakakaiba na nakaka-glorify na sa Panginoon, no? Yung panibagong pananaw, panibagong identity, panibagong personality na hindi natin lubusang maipaliwanag. Hallelujah, no? Hindi natin lubusang mapailiwanag by the grace of God, no? Napaka-sufficient po ng grace ng Panginoon na dapat natin itong makita. Okay? So, sa pamamagitan nitong tatlong adaptation ng newness in Christ, new identity, new personality, new perspective, hindi na po mahirap magmahal, no? Na walang kondisyon sa ating kapwa, sa body of Christ, at sa ating mga kababayan. Okay? So sa Colossians 3 verse 14 to 15, sinasabi po dito, but above all these things put on love, which is the bond of perfection, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be
thankful. So ito po ang tugon ni Pablo no sa Church of Corinth and even in this present time. Pinapaalalahanan po tayo na to put on love, no? We are called in one body at dapat nating makita na bilang isang katawan ay kaparti po tayo. Ikaw, ako, nandito ngayon at yung nasa online ay kaparti po tayo ng katawan ni Kristo, no? Iisang Diyos, iisang tagapagligtas, iisang spiritual purpose, iisang pananampalataya. Pinagbuklod po tayo ng Panginoon dito eh. Sabi nga, wala daw aksidente sa ating buhay, no? Hinirang niya tayo at dito po niya tayo nilagay upang maging kaparte. Kagaya nga ng isang human body, no? Na bawat isa nga po sa atin ay mata, posibleng tenga, posibleng pilik mata, no? Upang maging kaparte sa simbahang ito. Bawat isa po sa atin ay essential. Sabihin nga yan, essential. Okay? Bawat isa po sa atin ay essential. So kung saan ministry ka man nilagay ng Panginoon, ay kung wala ka pa naman sa ministry, sino yung wala pa sa ministry? At kung bago pa lang kayo sa ngayon, kaparti na po kayo ng body of Christ, no? God has called you. Tinawag po tayo ng Panginoon upang dito tayo gamitin sa body of Christ, no? Kinupkup niya tayo at dapat itong pagkupkup na ito, itong narinig natin kanina, dakap natin akapin. Akapin natin na may kagalakan, no? Na it is the character of being loving, no? Kinupkup niya tayo into this family of God upang yakapin ang pag-ibig na tinuturo ni Jesus sa bawat isa sa atin. At nagsimula yan sa bawat isa sa atin sa sarili natin. At itong pagmamahal na naakap natin galing kay Jesucristo ay siyang mag-flow, dadaloy sa ating pamilya, dadaloy sa body of Christ, at dadaloy sa ating bansa. Okay, so may tatlong realistic and doable, dagdag na lang tayo doon sa 1 Corinthians 13 na yung love chapter ng Biblia, no? Dagdag lang natin itong tatlo, doable, kaya sinabi ko, doable and realistic, no? Pinapapaalala sa atin sa umagang ito, kung paano natin mahalin ang ating mga kapatiran at ang ating bansa. So being adopted into the family of God, we should adapt, no? Akapin, bagayan ang kalooban ng Diyos na mapagmahal sa kapwa. Itong building na ito, mga minamahal, itong building na ito, kung wala kayo dyan na nakaupo, wala ako dito sa harap ninyo, this is just an empty structure. This is just an empty building. Wala pong halaga, walang kabuluhan. No? Kaya ito nagkaroon ng kabuluhan, nagkaroon ng halaga dahil andyan kayo isa-isa, comprises of the body of Christ, isang katawan ni Kristo. No? This is just an ordinary, this is just empty space. Kung walang mga tao, wala kayo dyan sa upuan ninyo. Amen? We are the body of Christ and at the same time, we are also the nation of God. Amen? Itong bansa natin, no? Without the people, without us, at yung nasa labas pa, sa ibang body of Christ, no? This is just a mass of land. No? Isang isla lang ito or maraming isla. Just a piece of land, walang halaga. Sino namang magsasabi na mahalaga yung bansang ito kung wala namang katao-tao? Amen? In the same manner, this is just called the body of Christ without each one of us na nag-contribute paano lumago or paano mag-function ng isang body. Amen? Okay? So,
It is people who makes the body of Christ, and it is people who makes a country, a nation. Amen ba? So kung titingnan natin after God created the heavens and earth and everything that is in it, na wala pang tao, ano sabi ng Diyos? It is good. But nung linagay na ng Diyos ang tao sa gitna ng kanyang creation, anong sabi ng Diyos? It is very good. So nagkaroon lang ng very good ang creation ng Diyos nung nakita ng Diyos yung tao na nasa kalagitnaan ng kanyang creation. Amen? So, nananagits natin, no? So, it was the object of God, ang tao, object ng kanyang pagmamahal. Hallelujah! So, ito pong tatlong realistic and doable aspect of love na ating magsulasalohan sa umagang ito, na dapat nating gawin sa body of Christ at sa ating bansa. Una po, love listen. Love listens. Sa James 1 verses 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ano bang dahilan ng misunderstanding? Di bang hindi pakikinig sa isa't isa? Amen. Sa loob ng ating tahanan, there are tyrannical spouses, tyrannical fathers, tyrannical mothers, no? Na palaging galit, who wants to control, who wants his voice to be followed, to be obeyed, without other members to consider kung ano ba yung idea niyo mga anak, asawa ko, ano bang idea niyo? No? So, sasabihin, anak ka lang, asawa ka lang, ako ang dapat masunod. Meron ba ganyan? Wala naman siguro na sa atin ngayon. Or yung may mga anak na nakapagtrabaho na, dahil may trabaho na, maganda na yung kita, yung mga magulang hindi na pinapakinggan. Mga bata, meron ba tayong ganyan dito? Hallelujah, wala. Hallelujah. So, yun yung isang dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil hindi nakikinig. Listen to understand. No, dapat, no? So, yan yung dapat nating makita dito sa body of Christ. Hindi ka lang nakikinig dahil, kailan ba ito matatapos? Ako naman. No, may mga ganyan eh, no? Kailan ka ito matapos? Para naman ako makasingit. Listen to understand, not just to prepare your response. May mga tao na gusto lang yang may makakakinig sa kanila. Basta lang magrarant lang yan. Huwag naman palagi. Nakakarindi na rin din yan every time na magkita kayo, the same ranting. No? So, nasaan ba ang tunay na pag-ibig kung ganun? No? Sa body of Christ, kung may hindi pagkakanawaan, ready ba tayong makinig? So, dapat ready tayong makinig. Leaders, mga members to leaders, or nakinig ka lang para makahanap ka ng konting space, para makahirit ka rin sa gusto mo. Wala namang ganun, ano po? Okay. So, yun din ang ating mga panalangin sa ating mga leaders, no, na dapat magkaroon sila ng pagkaunawaan. Magkaroon sila ng, hindi sila magbabangayan, papataasan ng nalalaman. No? Everybody wants to be heard. Nakakalungkot po, but no one wants to listen. Hallelujah. Yun yung problema, no? Pero wala namang problemang hindi nalulutas. Pangalawa po, love gives. Sa John 3:16, ito, gas-gas na to na verse na to eh, memorize na natin to eh. So ang ating Diyos, kagaya nga natin na-explain kanina, it was love that push or that motivates God the Father para
for us to be saved and for us to have redemption and everything, no? So love gives your time, no? Bigay ka ng oras doon sa pastor mo, doon sa leaders mo, doon sa members mo. Yung tinatawag natin, no? Pray, care, and share. Give your time in prayer. Give your effort, no? Yung visitation and other activities. It's a form of caring. It's a form of caring. Kaya kamustahin mo naman din. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Andito lang ako. Handang makinig sa'yo. And resources, no? Pati yung resources mo. Hindi lang yung ipagpipray mo. Bigyan mo rin ng pera or goods, no? Kung nangangailangan, no? So 25 years ago, hindi ko pa to nakwento ngayon pa lang 25 years ago, nung inilunsad or nung andun pa tayo sa process na magkaroon ng Gia Fairview, no? So bago po ito na itatag, we were soaking in prayer. Sa Gia Home Base pa kami noon. So si Tatay June, siya yung founding father para mai-create or maitayo itong Gia Fairview. No, bago pa lang din kami noon. Galing kami Davao at bago pa lang din kami nakarating dito. So ito yung love gives So Pastor Yuli, to God be the glory, si Pastor Ted, the late Pastor Ted, and even Kuya Rick. Sila po yung mga leaders na nagsumalo, anong tawag doon? Yung sumalo sa amin, no, bago pa lang kami sa Manila noon, o sa Quezon City in particular. So naglako po kami ng mga paminta dyan sa Manggahan. So yung mga anak ko, yung pangalawa ko supposed to be na magka-college, nahinto po dahil financial constraint. So yung mga dalawa kong anak, high school at elementary sa Commonwealth High School at sa Commonwealth Elementary, malapit lang naman kung saan kami nakatira. So nilalakad na lang nila. Yung nasanayan nila na buhay sa probinsya na medyo okay, medyo komportable, na iba na nung dumating kami dito. So naglako nga kami ng mga paminta, no? So tapos itong tatlong napangalanan ko na mga elders natin ngayon, elder na rin, hallelujah. No, na andun yung pusong mapagbigay. Isasama ako ni Pastora dati, mamalingke, sige, bit-bit ng basket, 2 basket. Sabi ko, ang dami naman itong pinamili, ilan lang naman sila sa bahay. 3 pa lang sila ng time na yun Ayun pala, when we parted, yung isa, pareho lang yung nilalagay sa 2 basket. Yung isa, binibigay sa akin. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos. Si Pastor Rick naman, yung panahon na yun, nag-aaral pa yung kanyang mga anak So, medyo hindi rin ganun yung kanyang bulsa. Pero pag kami 100 yan, Ate Dolor, hati tayo. Yung ganun, di ba? Si Pastor Ted, uwi ng Kabagan yan, sasama kami. Pagbalik namin, may padala na kalahating kaba ng bigas, Carol beef, doon sa Kabagan, Isabela. So pag-uwi namin, may dala na kami. So the Lord is good, no? Using people ng mga panahon na kakailanganin natin. So doon din, yun din yung titingnan natin, no, sa ating mga kapatiran. Baka nangangailangan ng oras yan para maipanalangin mo. Huwag mong ipagkait. Amen? Be there just to listen. Do not, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Basta just listen. Kung kinakailangan niya yan. O yung may pangangailangan siya na pambili ng kung ano-ano at andyan ka. No? So napakasarap sa feelings yan alam ko itong mga leaders natin, yung nabanggit ko ng mga pangalan, marami pong salamat sa inyo.
Hallelujah. Palakpakan natin yung Panginoon. So it was the gift of time and resources and effort. No? So sa kunting kakayahan ba natin, paano ba sa ating body of Christ, paano ba natin ito tinitingnan? Or even sa ating bansa. So you don't need to be a soldier. You don't need to be a police or navy or yung nagbabantay ng ating peace and order para sabihin na ikaw ay yung buhay mo ay binigay mo sa bayan mo, no? So, you don't need to be a Rizal or a Bonifacio to be called a hero, no? So, sa iyong munting kakayahan, paano mo ba tiningnan yung bayan mo at sabihin mo, mahal ko ang bansa ko? Piniprefer mo bang bumili ng imported kaysa sarili mong produkto na meron tayo? Kaya nga, kawawa yung mga farmers, no? Yung mga sibuyas nila at iba pang mga produkto na nalanta lang dahil may mga imported na meron naman tayo sanang lokal, no? Nagbayad ka ba ng tama mong buwis? Huwag mo na akong tanungin sa kasunod niyan, ha? No? So, pinagpipray mo ba yung bansa mo, mga kapatid? Inalagaan mo ba ang kalikasan? Oh, mina. Nagtatapon ka ba ng kung ano-ano dyan sa kalsada? Ilagay mo sa bag mo. Ilagay mo sa bulsa mo. Huwag kang magtatapon ng kung ano-ano dyan sa kalsada. Lalo na yung walang naglilinis doon sa mga liblib na lugar. Kasi at least dito, may magwawalis, pero huwag niyong gawin yan, no? Sinisikap mo ba maging isang tunay na Pilipino? Sa isip, sa salita, at sa gawa? Amen! Sarap naman pakinggan na meron ding nag-aamen, no? Hallelujah! Okay, number 3 po. Ano yung una? Love listens. Pangalawa, love gives. At pangatlo po, love does not judge. Sa Matthew 7 verse 1, judge not that you may be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Minsan we tend to separate, no? Yung mga the anothers, does not belong, yung hindi saved, no? Kami lang yung nasi-save, kami lang yung true believers, hindi po maganda yan. Ayaw ko sa kanya. Sama ng ugali niyan eh. Ayaw ko sa kanya kasi ganito, ganyan. Saan pagmamahal dyan, mga kapatid? Saan ang pagmamahal? Mismo si Jesus ay hindi nang husga doon sa adulterous woman in John 8 verses 10 to 11. Basahin nyo na lang, no? Hindi siya nang husga. What about Judas? Judas ba si Judas? Hallelujah. So sa palagay nyo, kung pinapakinggan lang sana ng religious leaders, magpatikiwakal kaya si Judas? No? Sa Matthew 27 verses 3 to 4, then Judas, his betrayer, this is Jesus, his betrayer, no? Sinabi dito na his. Saying that he had been condemned, was remorseful. Nagsisi po ng lubusan si Judas and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. So nung nakita ni Jesus Christ, siguro hindi siya nag-expect, no? Hindi naman sinabi sa Biblia, hindi siya nag-expect na ikukuntim si Jesus Christ. Napapatayin pala. Kaya nagkaroon siya ng remorseful na attitude at time. Nagkaroon siya ng pagsisisi ng lubos, kaya binalik niya yung 30 pieces of gold. Pero anong sagot ng chief priest? Sabi ng chief priest, ano naman sa amin? Bahala ka sa buhay mo. So sa atin ba, may mga sitwasyon ba na
may lumalapit sa atin, kaso nga lang, di tayo nakinig, dinajudge pa nga natin. No? Posibleng lugmok na yung tao. Excuse me. Lugmok na yung tao, tapos dinajudge pa natin. Sabihin, yung pangit pala ng nakaraan mo, bro. Ganyan ka pala, sister, noong dati. Of course, mga kapatid, we are not soft on present sins. Di po tayo magtutolerate ng present sins. Pero yung nakaraan ng tao, mga kapatid, leave it to God. No, leave it to God. Kasi pagka ganyan, paano lumago yung tao? Paano patuloy na akapin ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos kung patuloy nating pinaparimain. Ganyan ka pala, bro. Ganyan ka pala, No? So, yung mga ganong mga expression. Okay? So, sa mga ating sino ba tayo para mag-judge? Hallelujah. Of course, andun yung mga leaders natin para matingnan, makita kung ano yung nararapat. Pero wala po tayong kaparapatan para i-judge po kung anong mga nakaraan ng ating mga kapatiran. As long as nagkaroon po ng remorseful kagaya ni Judas, no? Hindi naman natin ginagawang model si Judas. We need to listen and we need not judge. Amen. So sa ating mga kakababayan, ano bang ginagawa natin? Are we judging each other? Mga fake news, mga kung ano-ano na mababasa natin. Paano ba natin tinitingnan ito? Ang mga anti-candidate, huwag na tayong magpangalan ng pangalan, no? Huwag na tayong, let us not name names. Ang mga anti-candidate, ang nakita lang yan, sa anti-candidate na yan, ay puro kasamaan, puro kamalian. Yung pro naman na candidate, ano nakikita niyan? Puro kabutihan, puro kagandahan. So nakakaroon ng clash, no? So it goes sa lahat ng mga aspirants, presidential man yan, vice president, down to the local government, mga konsihal, municipal konsihal, no? Ang problema, the followers idolize them. No, iniidolo nila yung kanilang mga kandidato. Nakipag-away, nakigbangayan. Para lang ma-protect yung kanilang kandidato. Bakit? Kilala ba nila kayo? Personally? Sinong may kakilala dito personally? Yung mga aspirants na yan? Wala. Tapos nakigbangayan ka doon sa ka-churchmate mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. Lugi kayo. Huwag makipagtunggali, hirap talaga ng Tagalog. Huwag makipagtunggali kung ang resulta man ay hindi maganda. Kung ang kahinatnan man yan ay hindi maganda dahil wala namang pakialam yung mga kandidato ninyo. Tapos nakipagkatunggali ka dyan sa kapatiran mo. So sad, no? So sabi ni Pablo, dito sa 1 Timothy 2 verses 1 to 2, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So bakit magulo? Dahil hindi lahat ay nagmamahal. Dahil hindi lahat ay nanalangin ng taimtim. Dahil hindi lahat nagtitiwala sa Panginoon, so eventually, wala din tiwala sa gobyerno. No, opinion ko lang naman yun. Dahil iba ang pananaw. Iba ang identity, iba ang personality. So ako po simula bata,
simula nang ako'y naging butante, the same old lines yung narinig ko eh. Narinig ko tuwing eleksyon. Salitang pagbabago, iaangat ang Pilipinas, at kung ano-ano pang pangako. Tayo ay mamamayan ng Pilipinas, mga kapatid, as body of Christ. Dapat nating makita kung andun yung discernment, no? Kasi sinasabi natin, mahal ko ang Pilipinas, memorize natin yung Pledge of Allegiance. Iniibig ko ang Pilipinas, ito ay aking lupang sinilangan. Paano ba natin talaga iniibig? Memorize natin yan simula grade 1 hanggang nakapagtrabaho, hanggang nagkaapo. Talaga ba nating minahal ang Pilipinas? No? Even sa lahat natin itong mga kabataan ngayon. Dati kasi kami, every morning, nagpa-flag ceremony. Every afternoon, nagpa-flag retreat. Ngayon, every Monday na lang ata. Saka every Friday, ang flag retreat. Di ba? So, hindi ko alam kung memorize ba ng kabataan ngayon, yung lupang hinirang at ang pledge of loyalty, pinapaplingan ni Pastora yan, nung siya ay speaker last first Sunday. Okay? So, kung tayo ay nagrereklamo, kung tayo ay panay kritiko, bakit ang mga katagang ito ay bakit patuloy? I pray na kung wala man lang tayong masabing maganda, wag na lang nating sabihin, no? Bakit ba natin mahal ang ating bansa? Because this is the only place we call our own. No? Sinasabi nga no man loves this city because it is great, but because it is his. Tunay nga naman, this is the only place that we have. No? Sabi nga ni Pastora Yulibi, the Philippines is our inheritance from the Lord. Galing po kami ng mga anak ko nung April 17. Nagpunta po kami ng Boracay, balik agad, 19, bitin nga no? So, first time ko pong napunta, and masabi ko po na there's no place or there's no beaches like Boracay. Napakaganda po ng dagat nila, ng sand, very fine, it is very commendable, no? Nagdadab pa, no? So, masabi ko na napakaganda ng Pilipinas. Maski saan ka magpunta, Batangas man yan, kung saan mang lugar, maganda ang ating bansa. We don't need to go to kung saan-saan para lang masabi natin na maganda ang ating bansa. Maganda po ang ating bansa, mga kapatid. Kaya kailangan natin itong mahalin, no? Kaya kailangan natin itong pahalagahan. At kung ano man yung mga pananaw natin, kung ano man yung kanya-kanya nating pananaw sa mga kandidato na meron, respeto na lang natin ang bawat isa. Ano po? So, 15 days to election day na. May kanya-kanya tayong kandidato, no? So, isa sa mga dapat nating gawin, lalo na tayong mga botante, ay mapagsuri, mapagmasid, mapagmatsyag, makiramdam. No? Yung 15 days na yan, marami pang posibleng mangyari. At ito po yung participate in this political process with dignity, with honesty, with wisdom. Pagkatapos ng halalan, kung nanalo yung binoto mo, well and good, salamat sa Diyos. Kung hindi naman, salamat sa Diyos pa rin. And support. Support na lang. Hindi yung patuloy ka na kinakalaban mo yung hindi nanalo o hindi nanalo yung kandidato mo, but support the government. That's one way of loving your country. Amen? Okay? So, let us also remember that good leaders are so often made by good followers. May kasabihan,
ang mabuting mga leaders are made by good followers. Sino-sino ba yung nakapaligid sa iboboto mo? O ikaw ba mismo ay good follower ka ba? Kung hindi ka naman good follower, huwag kang mag-expect na magkaroon na tayo ng good leader kung hindi ka naman good follower. Okay? So iwasan din natin tawagin yung ating mga kandidato na manok. Pre, sinong manok mo, pre? Uy, hindi po ito isabong. Hindi po ito sugal. Yung pagbuboto po natin, it is a right. Right of suffrage, no? Right natin bawat Pilipino na i-exercise yung right na yon. At huwag gawing parang sugal, no? This is not an isabong. This is not sports or whatever. Nakasalalay po sa inyong mga puso kung sino yung gusto nating umupo na presidente, no? So, ito po, no? Sinabi ni John Maxwell, ito po yung magaling na author and motivational speaker. May mga libro siya na ginamit rin natin sa leadership, no, dito sa GIA. So, sinabi ni Maxwell, a leader, so isa din pwede dito nating gawing batayan, no, paano tayo bumuto. A leader is one who knows the way, famous quote niya to goes the way and shows the way. Alam niya kung saan pupunta ang ating bansa, may vision siya. Kasama niya ang mga mamamayan sa kanyang vision at ipinakita niya ang paraan kung paano. Kagaya ng body of Christ, so makita natin dito, no? May vision tayo. Sana yun? May mission tayo. Alam na ng ating mga leaders kung saan tayo pupunta. May road mapping pa nga tayong ginagawa. So, ayun po, no? So, you cannot take others on a journey with an unknown destination. So, dapat makita natin na alam natin itong ating kandidato ay dadalhin tayo doon kung saan ang magandang kinabukasan. So, magiging mabusisi po, no, upang wala pong pagsisisi. Let love be the steering wheel sa ating pakipagbahagi sa ating kapananampalataya at sa ating mga kababayan. And let the new identity, new perspective, new personality cover us at siya nating suot-suot sa bawat araw. In conclusion po, sa 2 Timothy verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So bawat isa po sa atin, natalakay natin kanina yung body of Christ, that we are called, na andito tayo, hindi po aksidente na nandito tayo. Bawat isa po sa atin ay may kanyang kaparte tayo sa body of Christ, no? Na makita sana natin, no, na bilang mananampalataya, we are not just saved from eternal damnation when we die, but also saved and called in this present stage, habang buhay pa tayo, no, for a purpose, at bilang kasapi ng katawan ni Kristo at bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Okay? So, at i-request po natin ang ating CMA to lead us into a song. So, bawat isa po sa atin, we are called, no, into a royal priesthood. Na makita sana natin ang salita ng Panginoon na narinig natin sa umagang ito ay mag-inculcate sa ating puso't isipan na tinawag po tayo ng Diyos. Na maging kaaya-aya po tayo, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa body of Christ, kundi sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Amen. Tumayo po tayong lahat, please. To be a royal
naman na sa umagang ito, Lord God, narinig namin, na-remind nga po kami, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa aming new identity, sa aming new perspective, O God, sa aming new personality, Panginoon. And that we are reminded, Panginoon, na bilang body of Christ, we need to listen. Yung pag-ibig na, Panginoon, ay binuhos mo po sa amin. Matuto po kaming makinig. Matuto po kami, Panginoon, na magbigay. At matuto po kami, Panginoon, patuloy po kaming matuto, Lord God, na hindi po manghuhusga ng kapwa, O Lord God. Salamat nga po, Panginoon, as body of Christ, Lord. You called us, O God. Each one of us, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng kaparte dito sa body of Christ na united, Panginoon. United po kami, Panginoon, in spirit, O God. We praise you and we worship you in spirit and in truth, Lord God. At ito na nga pong sa salita na narinig namin sa umagang ito, Panginoon, ay magkaroon po ng rema, Lord God. Magkaroon po na ito ng buhay, Panginoon, na dala-dala po namin sa aming paglikas, sa aming paglakad, O God, bilang mga anak mo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. We continue to praise you and worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.